Patuloy ang paghatid ng GMA News sa mga nangungunang balita ngayong Martes. Itinanggi ng naarestong NBI volunteer na nagpaputok siya ng baril sa Senado noong Miyerkules. Kasunod yan ng pagpositibo niya sa test na may gunpowder nitrates o chemical na indikasyong nagpaputok siya ng baril. Live mula sa Pasay, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Igan, good morning. Matapos nga makapagpiyansa ay nagbigay ng kanyang sinumpaang salaysay. Itong NBI volunteer na nagsilbing driver at inaresto sa Senado noong nagkaroon ng gulo rito. Nakapagpiyansa at pansamantalang nakalaya ang NBI volunteer at driver na isinasangkot sa pamamaril sa Senado noong May 13, Miyerkules. Mula kahapon na hapon hanggang pasado hating gabi kanina, narito siya sa NBI headquarters sa Pasay para makipagtulungan sa parallel investigation ng PNP-CIDG at NBI. Dalawa ang asuntong kinaharap niya, illegal possession of ammunition at direct assault. Itinatanggi ng NBI volunteer ang mga paratang. Noong nakaraang linggo, sumailalim siya sa paraffin test kabilang ang lahat ng NBI agent na nagpunta ng GSIS building. Ayon sa PNP Southern Police District, positibo siya sa gunpowder nitrates. Walang nakuhang baril sa kanya, pero ayon sa pulisya, may nakuha sa kanya mga bala at magazine. Itinatanggi ng NBI volunteer na nagpaputok siya ng baril. Wala po akong ipaputok na kahit anong uri ng baril. Simula nung pumunta kami at hanggang nakabalik po ako. Yun na nga po, ma'am, nagtaka po ako dahil never po akong mawak ng baril. Nung araw na yun, hanggang makarating kami doon, nakabalik ako. It's one of the things that we're looking at, pero inconclusive naman kasi yung sa test na yun eh. Like he mentioned, actually is naaresto siya dun sa lugar kung saan nagkaroon ng putukan, so that could have possibly explained it. Sa video na nakuha ng GMA News, makikita ang NBI volunteer driver na nakaputing polo habang naglalakad sa 5th floor ng GSIS building sa kasagsagan ng putukan. Jacket at radyo ang kanyang dala at walang hawak na baril habang nagpapalitan ng putok ang OSAA at NBI. What we've seen so far is there's a video of him nung nahuli siya, and it clearly shows kung nasaan siya at kung paano siya umakto nung nahuli siya. Makikita naman hindi siya nagpapaputok nung time na yon, and makikita na civil yung kanyang pakikipag-usap sa umaresto sa kanya nung time na yon. Nilinaw rin ng NBI volunteer kung ano ang papel niya sa ahensya. Ako ay napag-utusan lamang po. Ako ay isang volunteer lang ng NBI. At paminsan-minsan nagmamaneho ng sasakyan ng bureau. Bilang isang volunteer po, ugali ko na rin po na magbigay ng serbisyo kahit po walang hinihinging sahod o kapalit. Dahil po ako before, ako po ay isa ring reservist ng Philippine Army 2012 until now. So Igan, yung susunod na hakbang ng kanilang kampo ay tugunan itong mga reklamo at pag-aaralan din nila kung sila ay maghahain ng mga kontra-reklamo. Ito ang latest mula rito sa NBI headquarters. Balik sa'yo, Igan. Bam, may paliwanag ba yung NBI volunteer sa mga nakuha raw ng pulisya sa kanya? May hawak siyang bala at magazine. Okay. Kaugnay rito, nung tinanong siya, talagang tinatanggi nila lahat ng paratang. At wala raw silang nahawakang any item daw nung mismong araw na yon. Pero ito ay kanilang i-contest mismo sa korte na para harapin yung mga reklamo laban sa kanila. Igan. Maraming salamat, Bam Alegre. Tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na mananatiling regular ang trabaho ng Senado sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahapon, nagkonbina ang Senado bilang impeachment court at inutusan ng kampo ng bise na magbigay ng komento sa loob ng 10 araw. May unang balita si Sandra Aguinaldo. I state your name. Solemnly swear. Suot ang kanilang maroon na robe, nanumpa ang mga senador bilang senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Senate President Alan Peter Cayetano ang tatayong presiding officer sa paglilitis. Matapos manumpa, deemed constituted na ang Senado bilang impeachment court. Mr. President, the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte with its annexes are now presented to the court for proper disposition and action. The same is duly noted and made of record.
Kasunod nito ay ipinag-utos ng Senate Impeachment Court na ipatawag ang bise. Pinasasagot din siya sa impeachment complaint sa loob ng 10 calendar days. Let a writ of summons be issued to the Vice President Sara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt, pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial. She is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice. The Sergeant at Arms is directed to serve the written summons on Vice President Sara Duterte along with a copy of the Articles of Impeachment. 5 calendar days naman ang ibibigay sa prosecution para magkomento sa magiging sagot ni Duterte. Pag nakasagot na ang lahat, tsaka itatakda ang pre-trial. Ayon sa defense team ni Vice President Sara Duterte, susunod sila at maghahain ng angkop na tugon alinsunod sa konstitusyon at mga alituntunin. Hindi nila muna sila magbibigay ng karagdagang komento bilang respeto sa proseso. Si Senador Bongo, na kilalang kaalyado ng mga Duterte, sinabing gagawin niya ang kanyang trabaho at magiging impartial. Ako naman magiging impartial po ako. Inihalal po ako ng 27 million Filipinos. Magiging impartial po ako, ngunit dapat lumabas po yung katotohanan. Sabi naman ni dating Senate President Tito Soto, ang mga hakbang ng minorya ay para masigurong matalakay ng Senado ang Articles of Impeachment at magtuloy ito sa trial. We're making sure that forthwith is followed. So the summonses will come, and then the responses of the prosecution, and then pre-trial begins. And then the trial will begin. We're making sure. Yun ang gusto namin mangyari sa amin dito sa grupo ng minority. We're making sure that that happens because yun ang expected ng ating mga kababayan. Part ito ng aming mandato na to find the truth, to seek justice, to render decision. Very happy na ayos at smooth convening of the impeachment. Sa kabila ng paggulong na impeachment, tiniyak ni Cayetano na magpapatuloy ang regular na trabaho ng mga senador, kaya aayusin ang kalendaryo nila para sa impeachment trial. Nanatiling Senate President si Cayetano. Sabi ni Cayetano, may mga kinausap umanong majority senator para bumaliktad pero hindi niya pinangalanan kung sino ang kumausap. There were meetings that took place, calls from both sides. May enticement, may pananakot, intentional na ma-weaken ang Senate because bubuhayin yung constitutional change, except this time around, regional Senate ang gusto nila. But to do that, part of the enticement is that may term extension, and then yun nga, regional Senate. Okay pa lahat, sabi yung walang bibigay pero grabe ang pressure. At saka talagang pinag-aaway. Wala mang palitan ng liderato, nagpahayag sina Senador J.V. Ejercito at Mig Zubiri na sasama na sila sa minorya. Nag-abstain sila nang magbotohan para sa Senate President nung nakaraang Lunes. Ayon kay Ejercito, inalok siya noong maging Senate Majority Leader kung sasama siya sa grupo ni Cayetano. I'd like to thank Mr. President for the trust and honor that I was offered to become the majority leader. But as I have mentioned to you personally, that as of this time, I would rather maintain my independence. I also recognize that you will say that you will be our number 14, but until the time that we vote, any member, we have to respect their decision and always ascribe good faith. Natauhan ako, nagulat ako para sa institusyon na ito. At napaisip ako ng malalim. So, I prayed hard and discerned. I sought for discernment. And I said, it's about time that we make a stand. Na maiba ang pangyayari dito sa Senado, na maibalik natin ang dignidad ng Senado. For the first time in the history, nagkaputukan dito. May napipisil naman daw si Zubiri para maging Senate President. May I just say, this is my candidate for Senate. Sa ngayon, may 13 miyembro ang mayorya, habang 11 ang minorya na pinamumunuan ni Senador Tito Soto.
Nang matanong kaugnay nito si Soto, Did you feel frustrated about what happened a while ago na hindi nyo na-meet yung 13? Wala naman kami usapang ganun eh. Wala pong ganun. Speculation pa lang yun. ang pulong umunok ng minorya ay nakatuon sa pagtitiyak na kikilos sila ng naaayon sa alituntunin at proseso ng Senado. Pero yung meeting ninyo, what transpired? We're making sure that the minority will act accordingly. We'll make sure that the procedures are followed. That was the reason of your meeting prior to the session. Yes, So did you meet what you aimed for in your meeting? Huh? Did you meet what you aimed for in your meeting? Yes, Okay. we did. Bago ang sesyon, nagkaroon din ng fellowship lunch si Cayetano kasama ang ilang religious leaders. What I do not know is if this is the beginning of my journey as the Senate President or if this is a despedida. Sabi noon ni Cayetano, tanggap niya kung palitan siya bilang Senate President, pero hindi siya magbibitiw sa pwesto dahil sa nangyaring putukan sa Senado. Doon sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril eh. Tapos kami pagre-resign ninyo. During my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado. The Senate is a target, di ba? Because we are the last line of defense sa pagdating ng hindi impartial na impeachment. We're the last line of defense sa budget. We're the last line of defense sa charter change. We're the last line of defense sa kung merong gustong yumurak o sumira sa ating democracy. Nagbitiw naman sa pwesto si Senate Secretary Dong Mendoza. Papalit sa kanya si Attorney Jose Luis Montales na tatayo ring Clerk of Court ng Senate Impeachment Court. Dating City Administrator ng Taguig City si Montales. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, GMA News. Si House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro ang tatayong lead public prosecutor ng House Prosecution Team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batayan sa inihaing formal entry of appearance sa impeachment court ng 11 miyembro ng House Prosecution Team. Kasama sa prosecutor panel sina Representative Leila de Lima, Shell Jokno, Terry Ridon, Joel Chua, Isabel Zamora at Lawrence Defensor. Bahagi rin ng prosecution panel sina Representative Arlene Caca Bag-aw, Jonathan Keith Flores, Lordan Suwan at Ramon Rodrigo Gutierrez. Si Kabataan Party List Representative Rene Co ang magiging isa sa mga tagapagsalita ng prosecution. Ang kay Ridon na isa sa mga House Prosecutor, sunod na iaanunsyo kung sino ang magiging impeachment manager. Isinasapinal din daw nila ang listahan ng mga private prosecutor. Para matulungan ang mga estudyanteng hirap sa pagbabasa, isinailalim ng Department of Education ang mga piling mag-aaral sa aral program habang nakabakasyon. May unang balita live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Susan, iba't ibang programang ipinapatupad ngayon ng Department of Education para mapataas o mapaganda ang reading comprehension ng mga learner dito sa Region 1. Habang nakabakasyon pa ang mga bata, sinamantala ng Schools Division Office ng Dagupan City na isailalim sa reading program ang mga mag-aaral na hirap sa pagbabasa. Bago pa ang bakasyon, natukoy na ang mga batang isa sa ilalim sa aral program. Malaking bagay po sa kanila po ma'am para po ma-enhance po ma-improve po yung learning capabilities po nila. Makabagong paraan ng pagtuturo ang ginagawa ng DepEd para mas maging interesado ang mga bata. Malaking tulong daw para sa mga magulang ang programa. 4 ang anak ni Lydia. 2 sa mga ito nag-aaral. Hirap daw niyang turuan sa pagbabasa ang mga anak. Maganda naman po, parang po mas matuto po sila, ma'am. Opo. Umaasa ang DepEd sa pamamagitan ng aral program ay mapataas ang reading comprehension ng mga mag-aaral. Susan, dito naman sa Mangaldan National High School ay sumasailalim sa tutorial sessions yung mga learner na mayroong mababang grado. Nakikipag-ugnayan din ng pamunuan ng Manghay sa mga magulang o guardian para ma-assist ang mga bata. Susan? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Ipinakilala na ang mga karakter ng upcoming Kapuso Prime series na Task Force Firewall. Pangungunahan niya ng Task Force leader na si Isa Cervantes, played by Kylie Padilla. Kasama ang hacker na si Hex Silverio na karakter ni Jack Roberto. Tech
prodigy naman ang magiging karakter ni Buboy Villar na si JJ Gonzaga. At forensic accountant si Cali Sandoval kay Lynn Alcantara. As a combat specialist naman si Galo Villarreal, played by Miguel Tan Felix. Kahapon, buwis buhay na stunt rehearsal ang isinare ni na Kylie at Miguel sa pagrapel nila mula sa 15th floor ng GMA Main Building. Nagpapalakas naman ng core si Lynn Alcantara na sinubukan ang bouldering. Abangan ang Task Force Firewall simula May 25, 8:55 p.m. sa GMA Prime. Mapapanood din yan sa GTV 10:30 p.m.